2 buwan ang nakakalipas mula nang mag-request si Jonathan Kuminga ng sign and trade deal sa Golden State Warriors, subalit hanggang ngayon hindi pa rin ito natutuloy. Sa kabila ng maraming teams na kinausap ng Golden State patungkol sa trade nito, wala pa rin naman nga pong nag-a-agree sa kanilang proposal. Dahil dyan, mas minabuti ng front office kausapin at ayusin ang kanilang problema sa pagitan ng kanilang batang player. Payag pa rin naman silang panatilihin ito at bigyan ng bagong kontrata kung gugustuhin lamang nito. Pero makalipas ang ilang araw, nanindigan pa rin ang kampo ni Jonathan Kuminga na itutuloy pa rin ito ang kanyang request na trade. Hindi nga po niya nagustuhan ang trato sa kanya ng Golden State, lalo ni Coach Steve Kerr, dahil parang ginawa na lamang nga siya bilang isang pawn. Matagal na rin naman siya sa Golden State, hindi pa rin naman siya. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nabibigyan ng opportunity na maipakita ang kanyang tunay na laro. Kaya kung mananatili pa nga siya dito, mas lalo lamang nga po siyang masasayang at masasayang ang kanyang prime years. Samantala, matapos nga pong mawala si Anthony Davis sa lineup ng Los Angeles Lakers, literal sobrang nanghina ang front court. Nauwi pa nga ito sa pagiging dahilan ng maagang pagkalaglag. Kaya hindi na nakapagtataka bakit ang pagkuha ng sentro ang kanilang priority sa pagkuha kay DeAndre Ayton. At mukhang hindi rin naman sila nagkamali sa pagbibigay nila sa kanya ng kontrata, dahil ngayon pa lang desidido agad ito na kunin ang posisyon at role noon ni Anthony Davis bilang starting center. Ito nga ang pinaka-saktong player na pamalit kay Davis, lalo pat hindi rin naman masyadong nagkakalayo ang pagiging dominante nila. Pareho rin naman silang kayang kumuha ng mga lob passes mula kina LeBron at Luka, gumawa ng solid screen, pick and roll player, merong shot blocking presence, merong tira sa mid-range at long range, at malaki ang impact sa rebounding. Sadyang kailangan lamang ni Ayton ayusin ang kanyang ugali at pinapakitang effort sa loob ng court. At kapag nagawa niyan, hindi malabo na mapantayan niya ang impact na ginagawa noon ni Anthony Davis. Sa kabilang banda, na ibalita nga po noong nakaraan na itinigil na ang investigasyon kay Malik Beasley patungkol sa kinasangkutan, kaya pwedeng-pwede nga siyang makapaglarong muli sa NBA. Ito na rin naman ang mismong dahilan bakit maraming kupunan na nagka-interes at pagbibigay ng kontrata sa kanya. Kinausap na rin naman siya ng ibang mga contender, lalo pat naniniwala ang mga ito na malaki ang magiging ambag niya. Subalit, base sa balita, kinumpirma ngayon na kasalukuyan pa rin under investigation si Malik Beasley. Tama nga ang inyong narinig, hindi pa rin totally clear si Malik Beasley sa akusasyon. Bagamat hindi na siya target ng Eastern District of New York, ay under review pa rin ang kanyang mga gagawin at posibleng mapatawan pa rin. Kaya medyo alanganin pa rin ang kalagayan ngayon ni Beasley na posibleng makaapekto sa pagiging free agent nito ngayon, dahil posible na maging rason para magdalawang isip ang mga teams na interesado na kunin siya.